Okay, magandang hapon po sa ating lahat at heto, panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating tatalakayin ngayon, no? Patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. I-update ko kayo, no? Ano na ba ang nangyari dito sa impeachment complaint laban dito kay VP Sara? Nag-response na po itong si VP Sara. Okay, Vice President Sara Duterte humiling na ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. So, inaasahan natin, no, akala natin na hindi magre-respond si VP Sara, pero nag-respond pa rin, nag-reply siya, ang kanyang legal team, na humiling na ibasura nga itong impeachment complaint. Pero alam ko naman na malaki ang chance, no, na ang hiling po ni VP Sara ay hindi po ito granted ng alam nyo na, kalaban ni VP Sara yung halos lahat dyan ng mga congressman, lulong na siguro sa mga maleta, di ba? So, hindi ko na ina-expect yan, no, na itong hiling ni VP Sara ay talagang mangyari. Okay? So, pero at least VP Sara sinubukan niya na humiling siyang ibasura itong impeachment complaint. Pero sa sarili nating analysis ay malabo, no? Malabo. Pero sige lang, tuloy-tuloy lang kasi karapatan niya ni VP Sara na kahit hindi po mag-granted ang kanyang hiling na ibasura, ay at least ginawa ni VP Sara, di ba? Oh, ito. Bago ko ito i-play itong video na ito, paki-like muna at saka paki-share itong video natin, ha, para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, sa mga first time lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na kayo. Okay? Ito. Panoorin natin itong balita na ito. Sakto sa deadline niya ngayong araw, sumagot na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa inihaing impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara at hiniling nilang ibasura ito. Ikinumpara pa nila ang trato ng Kamara sa kanya at kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa 15 pahinang sagot o answer ad cautelum ni Vice President Sara Duterte, hinihiling nitong ibasura ng Kamara ang dalawang reklamong impeachment na inihain laban sa kanya. Wala raw kasi itong pinagkaiba sa Articles of Impeachment noong 2025 na dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. So, bakit humiling na ibasura itong impeachment complaint, no? Ayon kay sa kampo ni VP Sara ay parang kapareho lang. Kung ano yung reklamo noon sa 2025, napansin po ng legal team ni VP Sara na parang pareho lang talaga. So tama si VP Sara, ibasura nyo lang yan kasi at the end of the day, pagdating dito sa Supreme Court, mababasura pa rin ito eh. Nagsasayang lang sila. 'Di ba? Anong sabi ko sa inyo? No? Itong talagang impeachment complaint na ito, propaganda. Ako in my own opinion, alam ko na itong ginagawa ng House of Representatives, alam nila na malabo itong uusad itong impeachment complaint. Siguro, dyan sa House of Representatives, makakapasa yan kasi alam nyo naman, lulong sa maleta yung iba dyan. So, pipirma talaga sila, no? Pero hindi pa tayo sure niyan, no? Kasi may balita ako dyan, yung NUP, sa sobrang daming members ng NUP, party list yan ng mga congressman dyan sa HOR, ay plano na ngang babaliktad. Plano nang mamaya ipapakita ko rin yung balita na yan, na planong umalis ang sa mayorya yung NUP na yan. So anong ibig kong sabihin? Kahit magtagumpay sila, no? Kahit alam nila magtagumpay man o hindi magtagumpay,
talagang itutuloy nila yung impeachment complaint. Kasi, nababalita eh. Ano ibig kong sabihin? It will spread to the media na si VP Sara kinasuhan ng impeachment complaint. Yan, talagang ma-expose raw di umano ang mga kabalastugan ni VP Sara. Bahala na sila. Wala silang pakialam kung ito po ay magtatagumpay. Basta importante sa nila mabalita na nagreklamo sila. Why? Kasi sa tingin nila mag-aapekto ito sa 2028 election. Kasi yan na naman ang banat nila, yan na naman ang ibabato nila kay VP Sara, itong impeachment complaint, bla 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 bla. No, na alam niyo naman pagdating sa Supreme Court niyan, i-detalye talaga yan, no? So, siguro akala ng mga bangag dyan sa mga House of Representatives ay hindi alam ng taong bayan. Especially itong mga hindi hilig sa politika. Maririnig lang nila, si VP Sara, impeachment. Hindi tayo buboto niyan. Pero, most, but not all, majority of the Filipino people, gising na. What do I mean by gising na? Alam na nila ng taong bayan na itong grupo ng mga kalaban ni VP Sara, inggit, at lahat yan paninira. Alam na ng taong bayan yan. Okay? So, hindi na yan uubra sa taong bayan. Pero sila, ang mga kakapal ng mukha nila, tuloy pa rin sila sa laban nila. Wala na eh. Ito na lang yung tanging option nila. Wala, ang mga kalaban ni VP Sara, wala na silang ibang option. Ito na lang impeachment. Kasi alam nila na dihado na sila sa 2028. Magbago na ang ihip ng hangin. Pati nga yan sa House of Representatives, mga iba dyan plastic na. Naghahanda na rin. So wala na silang ibang option kundi itong impeachment. Kahit alam nilang tagilid sila, wala, itutuloy pa rin nila yan. Okay? Nilabag din daw ang karapatan sa due process ng bise. Giit pa nila, meron din umanong double standard sa pagtingin ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos kung ikukumpara sa paano inaksyonan ang mga reklamo laban sa bise. Tama naman eh. Tama. Kung ikukumpara mo talaga, no, ang impeachment complaint dito kay Bongbong Marcos at ni VP Sara, sobrang layo. Yung kay VP Sara, wala silang mga mabibigat na mga ebidensya. Dito kay Bongbong Marcos, ang daming ebidensya. Yung sa 18 ex-Marines, yung kay Zaldico na mga pictures, ang dami. Si Orly Guteza, pero anong ginawa nila? Binasura nila. Pero yung kay VP Sara na sobrang malabo yung mga ebidensya, ayon kay Luistro at ang mga grupo niya na mga sumang-ayon, substantial evidence. Unfair. Tama itong response dito ni VP. The impeachment proceedings violate right to due process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure but with political characteristics. Di ba? Hindi na ninyo sinunod ang tamang proseso sa impeachment. May halong politika and it's obvious. Kung may halong politika yan, hindi na talaga papasa yan kasi yan ang pinakaunang ruling ng Supreme Court na walang bahid na politika ang impeachment. It may be generis, but it is not a purely political proceeding. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process.
We raised due process issues because of what we feel sa aming pananaw ay hindi naging uniform yung standards ng pag-determine ng sufficiency, inform. Yan ang ayon kay Attorney Michael Puwa. Okay? Hindi po tama at hindi po balanse ang treatment nila doon kay BBM na impeachment at dito sa kay BP Sara na impeachment, hindi po equal ang treatment nila. And substance doon sa naging impeachment complaints laban sa ating Pangulo at impeachment complaints laban sa ating kalawang Pangulo. Wala rin daw paglalatag ng ultimate facts sa mga reklamo kaya wala silang masasagot dito. Ang sa atin, sinasabi natin na hindi po naglalaman ng ultimate facts yung mga complaints na naihain laban sa Vice Presidente. Kaya po sa totoo lang, wala tayong maisasagot sa kanila. Imagine that one. 'Di ba? Paano sasagutin ngayon sa kampo ni BP Sara na wala naman silang ultimate facts? 'Di ba? Anong ibig kong sabihin? Example pinagbibintangan mo yung tao na nagnakaw. Example lang tapos sasabihin man yan ng korte, kailan nagnakaw? Sino ang nagnakaw? Kailan, saan ninakaw? Anong oras ninakaw? Kasi detalyado yan lahat Ano ang ginamit sa pagnanakaw? Paano? Sino ang nag-deliver ng pera? Sino Pangalan yan. Hinihingi yung pangalan. Babae o lalaki? Anong suot ng damit ng nagnakaw sila? Merong mga ganon. Meaning, hinihingan po kayo ng facts. Yung mga magagaling na mga abogado, ganyan po magtanong. Di ba? Pero wala silang facts. So, paano nila masasagot yan ng kampo ni BP Sara? Di ba? Kasi ang sabi nila, confidential funds, ninakaw ni BP Sara. Ngayon, paano yan sasagutin ni BP Sara? Hindi sasagutin ni BP Sara, hindi yan totoo. Kasi kung meron kayong facts na sasabihin, ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Kasama niya si Pedro. Si Pedro ang nagbitbit ng bag ng alas 11 ng gabi. Sumakay sila ng pedicab. Sumakay sila ng motorsiklo. Ganun ba? Merong facts. Paano ngayon sasagot si BP Sara? Hindi totoo. Ang sinakyan namin ay put-put. Put-put yung sinakyan namin. O di kaya'y ang sinakyan namin ay habal-habal. O kaya'y sinakyan namin ay jeep. O ganun. Mali kayo. Kasi magano yan magdidebate yan sa facts Jeep yung sinakyan namin at hindi si Pedro ang kasama ko. Ang kasama ko ay si Pedra. At yung laman ng bag ay hindi po pera. Ang laman po ng bag ay ano ba? Ano ang laman? Ganon yung magtanong. Naiintindihan nyo ako? Yan ang ibig sabihin ng kampo ni BP Sara. Paano nila masasagot itong mga reklamo nila na walang facts na ilatag? Meaning to say, walang ebidensya. Kasi ganyan ang laro Sasabihin yan sa impeachment trial. Sasabihin yan. Itong ninakaw ni BP Sara na 125 million, ginasta nila for 11 days. Yan ang lagi nilang pinaulit-ulit. Ngayon, tatanungin yan, ano ang mga iginasta? Para saan? Mga pangalan ng nabigyan na pera. Ano yung, kung nagnakaw si BP Sara, ano yung binili ni BP Sara? Meron ba kayong, meron ba kayong magpapatunay na itong mga pera na ito na ninakaw ni BP Sara ay binili niya ng mga ari-arian. Binili niya ng cellphone. Ano ang ginasta ni BP Sara na makapagsabi na nagnakaw si BP Sara? Kung meron kayong facts,
na si VP Sara bumili ng Mercedes-Benz, si VP Sara bumili ng Louis Vuitton na bag, mga mamahaling relo na mga Rolex, kagaya nilang yung mga congressman dyan. May facts. May resibo. Wala kayong maibigay, paano yan ngayon? Di syempre, walang maisagot si VP Sara. Di ba? Wala pang sinasabi ang abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Powa kung dadalihin nila ang issue sa Korte Suprema. Hindi pa rin naglalabas ng pahayag ang House Justice Committee. Pero ang isang Yan ang hirap nila itong mga taong ito. Si Ridon, sabi ni Ridon, tumaas yung tumaas yung net worth ni VP Sara. From 8 million raw, umabot na ng mga 80 million o ganun ba yun? I'm not so accurate with the basta tumaas raw ng million. From ba yun? 2008 to 2026, ganun, blah blah blah. Sabi ni VP Sara, maibigay nga ng fax rin. Fax rin ang hinihingi ni VP Sara Bakit? Sa tingin ninyo, saan galing yung pera? Bakit tumaas yung net worth ko? May fax ba kayo na ito ay ninakaw ko? May fax kayo kasi sasagutin ko kayo. Kasi kung wala, yan? Inggit lang yan. Membro nito na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sinabing bigong sagutin ng tuwiran ni VP Sara ang mga akusasyong inihain laban sa kanya. Isa itong rin ito, no? Gunggong rin ito Paano nga yan masasagot? Sa halip daw na direktang sagutin ang mga aligasyon, sinubukan pa raw nilang hamunin ang impeachment proceedings batay sa nakalilito nitong interpretasyon sa due process at ultimate facts. Ginit din ni Ridon na malinaw sa reklamo at supporting documents na may Ang problema kasi dito, ang kalaban ni VP Sara, hindi mga lawyer. I don't know kung lawyer ba itong si Ridon, kaya walang alam. Sa tingin ko, parang si Luistro lang ang lawyer dyan Pero, lawyer na umamin na tinago niya ang kanyang asawa sa isang kaso. Di ko nga alam bakit hindi siya na-disbar kasi hindi niya na ginalang ang batas. Ay, nako. paglalatag ng ultimate facts kaugnay sa maling paggamit ng confidential funds ng BICE. Mali raw ang paggamit ni VP Sara sa confidential funds. Let us say mali. Sige. Kasi you claim na mali ang paggamit. Ano ang naging mali? Ano bang ginamit ni VP Sara? Ano ang ginasta ni VP Sara in particular para masagot ni VP Sara? Di ba? So, nagbanggit kayo ng 11 days. So, bibilangin natin yan. Unang araw, ano ang ginamit sa pera? Pangalawang araw, tatlong araw, pang-apat, 5, hanggang umabot ng 11 days. May ebidensya ba kayo na winaldas ni VP Sara within 11 days? Detailed. That's facts ang hinihingi. Kasi kung wala, hearsay. Pul-pul kayo, maggunggong kayo Pabanta sa buhay ng presidente, First Lady at dating House Speaker, unexplained wealth at paglabag sa requirements ng Statement of Assets, Liabilities, and Tinitira na naman ang kanyang mga assets, liability, ang kanyang lifestyle. Sige nga. Yan nakikita natin yung arios ni earrings ni VP Sara. Magkano yan, VP Sara? Baka yan sa confidential funds yan, VP Sara lahat na lang ibintang ninyo kay VP Sara. VP Sara, magkano yung polo mo na sinuot mo? Ay, nako. Sa Miyerkules nakataktang magpulong muli ang House Justice Committee. Naunang sinabi ng committee chairperson nito na si Jervy Luistro na may 3 araw para mag-reply sa sagot ng BICE ang mga complainant at 3 araw para sa rejoinder ni VP Sara. Unang target ng komite na muling mag-convene sa April 8 para talakayin kung sufficient in grounds ang reklamo laban sa BICE. Nagbabalita mula sa frontline. Nagbabalita? Dito sa frontline.
Alam nyo, sa totoo lang, no, di ko maintindihan talaga sila, no, kung ano yung ipinaglalaban nila. Sa tingin ko, propaganda lang lahat, di ba? Puro ingay lang ba? Ingay. At hanggang sa wala nang maniniwala sila kasi pati itong mga taga NUP, no? Party list po ito. Pinakamalaking party list diyan sa House of Representatives that composed of what do you call that one? Composed of mga representatives at congressmen, no? Na sila po ay plano ng umalis sa mayorya. Dahil sa pagkadismaya kay House Speaker Boji D. Unti-unti nang nagbabaliktaran. Dati ito, sumuporta ito sa impeachment. Ngayon, mukha yatang nagpabango, nagpasipsip kay BP Sara. Ito yung balita, panoorin ninyo. Pinag-iisipan na raw ng National Unity Party na kumala sa mayorya sa Kamara. Hindi rin kasi approve sa kanilang mga kongresista ang pamamalakad ng nakupong speaker. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi raw kontento ang National Unity Party sa pamumuno ni House Speaker Boji D. Kaya ayon kay NUP Chairman Deputy Speaker Ronnie Puno, pagpupulungan nila sa session break ng Kongreso ngayong linggo kung mananatili pa ba sila sa mayorya o lilipat na sa minority. Isa sa mga nabanggit ni Puno ang tungkol sa hindi pantay na budget. Sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang distrito ni Speaker D ang nangungunang may pinakamalaking allocation sa House-approved na pondo para sa 2026 DPWH budget. Aabot ito sa kabuang 3.8 billion pesos, habang ang top 2 biggest allocation napunta sa distrito ni Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na nasa 3.4 billion pesos at sinundan ng distrito ng kapatid niyang si Sultan Kudarat, Representative Bella Swansing. Kung ikaw rin, ikaw ang tagapagsalita ng 300 na congressmen, 'di ba? Dapat siguro iuna mo yung iba para hindi ka naman maakusan na sinasamantala mo ba yung katungkulan bilang taga-negotiate para sa Kongreso. Isa pa sa mga nabanggit ni Puno, lahat daw ng public works projects ngayon ay for later release. Ibig sabihin, wala pang pondo para i-bid out ang mga proyekto. Pwede ka ba mag-bid pag walang pondo? No? Yan ang reason nila na kakalas na sila, no, sa mayorya. Anong ibig sabihin? Pera-pera lang ang usapan. Di ba? Kung wala pang release sa district, paano release raw. Pinag-uusapan ang for later release. So anong ibig sabihin? Pera pa rin. Kakala sila kasi sa pera. Yung pag-distribute ng mga budget ba? Yun ang inireklamo nila. So anong ibig sabihin? Pera-pera pa rin ang usapan dyan sa Kongreso. Hindi na sila susuporta kay Boji D kasi bumabagal yung pera. Parang ganun ba? Pera. Ito rin yung grupo na di umano sabi nila ng mga, sabi nga ni BP Sara, ay kung hindi ka pipirma doon sa impeachment complaint, wala kang budget. Naalala nyo yun? Naalala nyo? So, dyan sa House of Representatives, hindi po importante sa kanila ang prinsipyo. Ang importante doon, may pera ka lang, okay na. Kapag may pera ka, giba na ang prinsipyo mo. bid out ng district yun? Wala nga pondo. What the heck is going on? Di ba? Kasi nothing is moving on the construction front for the country. Sana hindi lang naghahanap ng pampatalino itong mga to, no? It is improper. No, and it is a repudiation of the laws that were passed relative to the budget. Giit ni Puno, hindi naman niya pinipersonal si Speaker D. Gusto lang daw niya itong umaksyon. I love the House Speaker, but he is not doing what he is supposed to do. Nilinaw rin ni Puno na walang kinalaman sa impeachment ni VP Sara ang posibleng pagkalas ng partido sa mayorya. We cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga
noong mga nakaraan eh. 'Di ba? Partido namin eh. 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado? Sa isang pahayag, tiniyak ni Speaker D na laging bukas ang kanyang pintuan sa kanyang mga kasamahan sa Kamara para resolbahin ang anumang issue. Binigyang diin ng House Speaker na pinagpaguran nila ang agarang pagpasa ng national budget ng malinaw at patas na siyang pinakamahalagang panukala sa lahat. Sa huli, hiniling ni D sa mga kapwa kongresista na pagtuunan ng mga panukalang magpapagaan sa mga pasanin ng taong bayan sa gitna ng krisis sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian. So, ayan, ano yan? Pera pa rin ang usapan yan eh. Kayo nang humusga dyan. Narinig nyo ang balita, no? Mag-comment kayo. Ano sa tingin ninyo? Kasi iba-iba ang ating ang ating pananaw dyan, di ba? Ito naman, unahin muna natin itong 4 Brave 18 na sinabing may hawak na ebidensya ng tumangging-tumanggap ng maleta. Itong 18 ex-Marines na ito. Trending na trending sila. Ito yung dapat pag-usapan ngayon. Kasi may ebidensya. Mga trabahante ni Zaldico, mga escorts ni Zaldico. Ito panoorin ninyo. Kasi nakakakilabot po itong mga revelasyon nila. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan? Opo sir, mali-malita po. Siguro talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yon. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE.
Kasi kami sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. Di ba kung mapapansin ninyo, very detailed yung facts nila. Ito yung dapat pagtuunan ng pansin kasi merong facts eh. Di ba? Merong ebidensya, facts, detail talaga. May pangalang sinabi. Doon sa House of Representatives, wala. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna banggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yon, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimandahan naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Kubalto Paper yun, bag? no? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 M. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki. Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Tanggap ng malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, no? Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na Ito yung kasama
ni Trillanes noong magdalo sila sa panahon ni Arroyo. Yung sa Oakwood Mutiny, isa ito sa kasama ni Trillanes. Sabi niya sinungaling raw si Trillanes. Siya ang nagsabi Bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung magdalo po, buwag na po to Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantalang yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Grabe. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba? May nasabit na nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yon. So, ibig sabihin pala, mga boss, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Grabe, no? So, ayan, no? Rinig ninyo ang mga revelasyon nitong mga 18 ex-Marines na ito. Nila yung kanilang... Kayo nang ang humusga kung sila po ba ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Di ba? Kasi po, sa ako, in my own observation, talagang may laman ang mga sinasabi nitong mga 18 ex-Marines. Okay? Kasi detalyado At hindi po sila nagkautal-utal na sabihin ito. Di ba? Hindi po sila nagdadalawang isip kung ano-anong mga... Di ba? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Ano yung opinion nyo patungkol po dito sa issue na ito? Okay? Babasahin natin yan sa comment section ang inyong opinion. Okay? Paki-like, paki-share itong video natin guys para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga audience dito na nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na balita. Libre lang ang mag-subscribe guys, walang bayad yan, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!